day mga ka-EA. So for this video, nandito tayo ngayon sa Galaan dahil magsisimula na rin tayo mag-sertos ng ating mga warrior. So ito mga kalapatids, dala natin yung buong Team North. Pero yung training na ginagawa ngayon ng mga ibang club, especially yung club na sinalihan natin nung kakatapos ng SDR, summer yun. Pero maghahabol na rin tayo ng training ng summer, pero totally kagaya na sabi ko nga, ang pinakalipad na ng possible na ibon natin is norte na. So mayayari advanced training na lang tayo. So ito yung mga ibon natin. Meron tayong dalang 7 warriors dyan. Tapos marami nga palang nagtatanong, o skala nila nakauwi si Mina to. So yung pinost ko sa Facebook page, throwback picture lang po yun. Noong panahon na nilipad ko si Batusay. Actually, sa Javier later rin ang pinakabitaw nun. Way back, 2021-2022 season. So 2 years ago yun. So, si Mina to is direktang anak po yun ni Batusay. So, maganda indikasyon pa rin kahit paano is may mga na-break na record tayo ng mga nakaraang karera, which is nakakapagpaklak na tayo ng matnog, tapos nakapagpa-daybird tayo ng Katbalogan sa tulong ni Mina to. Yun nga lang, hindi lang talaga tayo totally pinalad sa pinaka last lap. So, kanya-kanya talaga ng ng possible na mangyayari sa karera. Di talaga natin hawak yung kapalaran ng bawat ibon, pero nandun yung chances na makatapos tayo ng karera. Yun nga lang, not totally 100% na pinalad tayo, pero may possibility pa rin na makauwi yung ibon. Siguro bibigyan natin siya ng palugit hanggang 10 days, no? Pagka within 10 days di talaga siya nakauwi, so ibig sabihin wala na talaga si Mina to. So magmumove na tayo doon, pero meron ako sa kanyang ipapagawa na possible na souvenir natin kay Mina to. So babaklasin ko muna to para makapagbitaw na tayo. Tapos yung buong kwento ng naging karera ng tatay niya na si Batusay, isikikwento ko sa inyo pagbalik natin sa loob. Tama po ba yun? And check natin 7 o'clock in the morning. So maganda tong release point na napili natin. Mukhang hindi naman siguro bawal dito. Ayan dito sa pinakatok-tok ng tawag na ito, poste ata ng kuryente yan. Ayan. Hindi naman tayo masyadong magpapaka superhero sa pagbito, pero maganda kasi itong slot. So dito nga mga kalapatids, unang toss ng ating mga warrior, pero di naman to kalayuan. Siguro mga 3.5 to 4 kilometers lang yung pinaka air distance ng layo. So ginagawa ko lang to malapit muna para ma-trigger lang yung pinaka homing instinct nila. Tapos para masanay na rin sila agad sa possible na mga susunod na gagawin natin sa mga susunod na linggo. Ayan, so iba dito, nag-aarambola pa sila dito sa training box kasi hindi pa nga sanay. So sinama ko na rin dito si Miss Poyo. Kasama ko siya sa bitaw-bitaw para kasama pa rin sa pre-conditioning niya kahit north na yun nagiging toss natin. South pa rin talaga natin siya ililipad. Tuloy pa rin ang laban niya sa MacArthur, which is next month nga yan. Pero meron lang akong konting i-adjust o pagbabago sa possible na gagawin natin siya. Soon malalaman nyo kung ano yung pagbabago na gagawin natin. So bago tayo dumako sa pinaka main content natin, sa istorya ng lipad ni Batusay, pawawalan na natin to. So pagbalik natin doon, hopefully nandun na rin agad sila lahat. Hala, awit, mga week. Ayun peng. Ayun. So 7 ibon ang pinawalan natin. So yung loop ko dun banda nakalocate. Ayun magiging guide nila dyan si Miss Poyo. So unang bitaw din sa norte ni Miss Poyo. Ayun tamang ikot lang sila muna. So iba nga nating warrior nagsisimula na rin kasing tama rin sa pag low fly. Kumbaga nagsawa na sila kaka low fly. Kaya ito, panibagong istorya na naman ng lipad, panibagong pangalan, panibagong karera na warrior natin. Ayan. So sana, kung nakaraan na south na race natin, meron tayong mga na-break na record. Isa na ngayon sa norte, may break na rin natin yung record. Kasi yung pangit ang ang record ko sa norte, laging second lap lang ako inaabot. Pero yun, sana umabot na rin tayo ng hanggang dulo sa pamamagitan ng mga iba nating warriors dyan. Ibang mga nililipad natin dyan, mga unang subok natin na bloodline sa norte. Ayan, taas na lipad nila Doon sila, kaya lang mali yung tinutumbok nila dahil dito nga nakalocate yung loop natin.
75 years later. So eto nga pala si Batusay, yung aking Javier Leyte Clacker nung taong 2021-2022 season. So hindi kagaya ng ibang mga ibon nung tinitraining ko siya, hindi naman talaga siya totally matulin. May insidente pa nga na nagkaroon siya ng 1 eye cold at nahinto ko siya ng 1 linggo. At nung mismong pagbalik ko sa training sa kanya, sa Baras o Quezon na ata yun, biglang nag-smash training yun. Hindi siya umuwi, nag-see you tomorrow siya. Akala ko wala na siya. Pero pagtapos ng panahon na yun, tuloy-tuloy na yung magandang naging training niya. Medyo tumulin siya. At pagdating ng first lap, unang dipad natin sa South, nag-clock siya. First lap hanggang third lap, clock nga ang ating ibon na to si Batusay. Medyo nagsusubo kasi siya, kaya nakatalikod siya. Pagdating naman ng fourth lap, Matnog Sorsogon, nag-smash race na naman ng karera. Nag-cut off tayo, late siya ng 20 minutes, hindi siya umabot. Yun yung kaisa-isahan na kinut off ni Batusay sa karerang yun. Pagdating ng tawid dagat, unang tawid dagat natin, Katbalogan din dapat ang pinakabitaw. Kaya lang nung pagtawid nga sa may kabilang isla ng Samar, nasiraan yung truck. Kaya ang naging bitaw namin yung Santa Margarita, Samar na lang. Tapos umuwi siya day 2 ng karera, hindi siya nag-day bird nun. At pag uwi niya, ubos ang buntot ni Batusay, 2 piraso na lang ang naiwan sa kanya. Nagkalala ko ng todo, so akala ko is hindi ko na siya maililipad. Sa 10 kakilalang pansir na napagtanungan ko kung dapat pa bang ilipad si Batusay sa last lap dahil dadalawa na nga lang ang buntot, isa lang ang nagsabi na ilipad ko, which is yung pinanggalingan pa mismo nun lahi niya. So shout out kay Sir Michael Tolentino, isang solid na veteran pansir dyan sa Novaliches. So siya nagsabi sa akin na ilipad ko kasi meron na rin naman daw siya nailipad ng ganun na naging siste. Naubos ang buntot pero naitawid niya at naipadulo pa niya. So shoutout sa iyo, sir. So doon nagtiwala ako sa sinabi niya, kinondisyon ko lang siya na so newbie pansir, pangalawang lipad ko pa lang sa karera noon. Yung unang lipad ko sa karera which is Norte, yun nga second lap lang inabot. So yung SDR na nilapad ko to si Batusay, itong nakatalikod na yan, pangalawang pagkakataon pa lang na naglipad ako bilang pigeon pansir. Ayan. So sa kagandahan naman, inuwian tayo ni Batusay kahit nag-smash race pa yung mismong laban ng last lap na yun. Ayan. So bilib na bilib ako sa ibon natin na to na si Batusay kasi bukod sa smash race, tas kinarga natin siya ng ubos buntot, pag uwi niya galing Javier Leyte, butas naman ang butchi niya. Ayan, mukhang sumerga siya kung saan, pero yun nga, nang buzzer beater siya nun. Ang cut-off ng karera ko noon parang 5:15, naikla ko siya 5:05. So wala nang 15 minuto, mabot siya hanggang dulo. Hanggang sa yun nga, nakapag-showbird tayo. So yung overall niya sa huli kong sili, parang 240 plus overall siya. Pero kung sakaling naiklak niya yung Matnog at hindi siya nag-cut-off noon, baka umabot pa tayo sa 15 o 16 overall. Kasi no mismo last lap ng Javier, naging top 19 siya noon. So top 20 nga lang ang kinuha nun at 21 lang ang nag-clock sa mismong araw ng last lap namin. So day 2 halos lahat ng ibon walang nag-day bird nung panahon na yun kasi nga smash yung pinakabitaw sa Javier. So yun yung istorya ng karera nito ni Batusay. So shout out dun sa mga solid supporter na alam na yung istorya ng kwento ni Batusay. So dun sa mga kalapatids natin na ngayon pala nakapanood ng ating vlog. So yun yung istorya ng lipad niya. So si Mina to is direct ng anak niya. Ito rin yung nanay niya. Itong Reiso. Ayan mga kalapatids. So nagtiwala naman ako sa ibon natin na si Mina to. Yun nga lang talaga. Tingin ko hindi pa para sa kanya. Hindi lang talaga tayo pinaalam. So hopefully sa mga susunod na breed at susunod na season matamasa na natin yung hinahangad na natin na super set winner. So dito ko na tatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre huwag kalimutan mag-like, comment, and share at mag-subscribe. So shoutout nga rin pala kay Sir Kevin. Ayan, siya yung nag-acquire nung itong anak nila na yan, sinusubuan ni Batusay. So nestmate. Shoutout sa iyo, nasa Saudi si Sir. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan o.